Sabi sa mga awit 34, talatang 16, ang mukha ng Panginoon ay gumagawa ng kanyang kasamaan upang tanghalin at alalahanin ang lupa. Sa 15, ang mata ng Panginoon ay matuwid. Nakikita niya ang daing ng bukas, ang kanyang pandinig. Kaya yung purpose ng mata ng ating Panginoon, meron siyang tainga. Tingnan po natin doon sa awit 139, ang sabi rito ay ganito. Ang sabi rito sa 139, ang hindi man ako nakikita, batid mo ang aking haba ng aking buhay. Tatak ng nakatitik sa aklat ng iyong talaan. Kaya pala may purpose yung tenga ng ating Panginoon para makinig ng ating mga daing, yung mata upang pasulat yung ating mga ginagawa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na kayo Panginoon ang hinihingin namin sa oras na ito na ang aming buhay Panginoon ay nakatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita po natin na meron talagang tainga at mata ang ating Panginoon. Kaya yung mga ginagawa po natin, tandaan po natin, nakikita ng Diyos. Nakikita ba ng Diyos? Yes. Dahil meron siyang mata. Narinig ng Diyos dahil siya'y may tenga. At yung lahat ng gagawin natin, sabi sa awit, pinasusulat niya dahil nakikita ng ating Panginoon ang ginagawa natin. Sa oras na ito, nakita po kayo, yung ating mga kapatid, nakita kayo ng Diyos na nandito kayo. Ngayon, tandaan po natin na yung lahat ng ating gagawin, alam ng ating Panginoon. Kahit yung lihim pa, kahit nung 20 taon, 50 taon na nakaraan ng buhay natin, alam ng ating Panginoon. Ngayon, paano ba natin mawawala yung tinatawag nating yung bagay na mawala yon? Una, lumapit tayo sa ating Panginoon. Humingi tayo ng paumanhin. Manalangin tayo at magkakaroon tayo ng bukas na merong buhay na magkakaroon ng walang hanggan. Kung titingnan po natin, hindi po rito ngayon yon sa kabilang buhay. Dahil yung bukas, sinasabi natin, tomorrow, yung sinasabi natin everlasting life, doon po magwawagian. Kapag po nagpantay ang paa, paghihiwalayin po ang tupa at yung mga kambing, ganun po tayo. Hihiwalay po tayo ng ating Panginoon dahil nakita ng ating Panginoon yung ginawa natin. Masarap man isipin, masarap sa tenga, masarap sa mata na makita na ang ating ginagawa ay hindi laban sa ating Panginoon. Gusto po namin kayong makasama sa pangalawang buhay. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, nakikita ng aking mata, narinig ng aking tenga ang inyong mga daing, at nakikita ko yung haba ng iyong buhay. Pinatititik ng ating Panginoon yung kanyang nakikita. Pagpanik natin sa langit at namatay tayo, pakikita sa atin ng ating Panginoon. Di ba, meron tayong cellphone. Bago pa lang malikha yung mga cellphone na yan, nakita na ng ating Panginoon yan. Ano yun? Wild screen, maluwang na screen. Pakikita sa iyo ang naging buhay mo. Ipapas forward ng ating Panginoon. Pakikita sa iyo 3 taon, 2 taon, 5 taon, 20 taon, 40 taon, hanggang sa ikaw ay mamatay. Ngayon, titimbangin ng ating Panginoon kung meron siyang pagkakamali. Kung meron naman, ikaw naman ay ligtas, diligtas ng ating Panginoon. Pero ang tanong ng ating Panginoon, kung ba ako ay nagkamali sa 50 taon ng buhay ko, pwede ba ako maligtas? Okay. Ang sabi ng ating Panginoon, okay. Kung sisikapan mo na magbago ang buhay mo. Sisikapin natin na yung dati nating buhay, hingin natin ng tawad sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon, totoo, ang sabi niya, bukas ang aking tainga upang makinig
at yung inyong daing ay inyong tatanggapin ng ating Panginoon. Bukas ang langit ngayon, nakikita po tayo. Kayo pong nakaupo dyan, nakikita po tayo. Tayo pong meron tenga, sabi ng ating Panginoon, ang may tenga ay makinig. Kahit hindi nakikita, pwedeng makinig. At merong pananampalataya. Ngayon, tandaan po natin, ang bukas natin at ang buhay natin, simple lang sa ating Panginoon. Simple lang na ang sabi ng ating Panginoon, magsilapit kayo sa akin, kayong nang hihina at nanlulupaypay. Sabi rin sa Mateo 11, kayong mga nanlulupaypay, kayo'y aking papahingahin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng buhay. Tandaan po natin, ngayon, meron tayong pagkakataon, kahit tayo 55 na, kahit tayo 65 na, 70 na, kung tayo ay magbabalik loob sa ating Panginoon at pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw ay patawarin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Ang sabi mo na hindi pa man kami sumisilang, alam mo na ang haba ng aming buhay. At ito'y nakatitig sa iyong talaan, sa iyong aklat. Nawa Panginoon, nakita mo kami ngayon sa oras na ito. Nawa o Diyos, sa susunod na linggo, pagpalain mo kami at huwag mo kaming iwan at marinig mo kami ang aming mga daing sa pangalan ni Jesus. Amen.